Yung pangalan. Hindi ito po aking anak. Ipipisa. Then po yung nasabi po na ni Pastor, bakit sa kanyang mga paghahati, hindi po na natapos po. Kaya sa Biblia po, meron po mga pagpapahayag ukol sa pangalan ng iisang Diyos. Iba po yung kung ano ang pangalan ng iisang Diyos na wala pang pasimula, wala pang langit at lupa. Meron siyang iisang pangalan. Ngayon, nung nagkaroon ng pasimula, nagkaroon po ng tao, meron pong ipinakilala ayon sa Biblia na pangalan ng Diyos. Pero, hindi po isa o dalawa o tatlo ang ipinapakilala na pangalan. Ngayon, meron po na mga salin po sa King James Version ng mga ibang mga sipi, ng ibang mga aklat na wala po doon sa original na Bibliang Hebreo. Ngayon, alam po natin, iisa lamang po ang wika. Iisa lang. Isa kami nagtatanong, ano bang wika ng Diyos? At ano rin ang wika ni Eva at ni Adam? Pero ganun mga nagtatanong eh. Ngayon, sa Biblia po, meron pong ipinahayag po yung paunahin na pangalan ng Diyos. Wala pa pong pasimula, wala pang tao. Wala pang tao. Kailan lamang po dumami ang pangalan dahil sa pagdami rin ng taong wika. Kaya dumami ang pangalan ng Diyos sa lupa. Pero nung wala pang pasimula, ito ang pangalan. Ito yung biblical po ito. Sa aklat po ng Isaias, kaya ito po ang nasusulat. 63 verse 60. Sapagkat ikaw ay ating ama, pagamat hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kinilala ng Israel, ikaw o Panginoon ay aming ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula, siya mong pangalan. Wala pang pasimula. Ang sabi ko sa ama, siya mong pangalan. Pag sinabi wala pa pong pasimula, wala pa ang lahat ng mga bagay. Pati tao, wala pa. Siya mong pangalan. Kaya mapapansin nyo, sa talatang ito, meron pong pangalan na kinikilala na ang ngalan ko ay Ama. Eh ngayon, nung nagkaroon ng pasimula na ayon sa paglalang, nandiyan na po ang tao. At yung tao, batay sa utos na dumami ang mga tao ito. Eh ano ngayon naman ang ipinakilala na pangalan? Ng Diyos, na ito'y may pasimula na at may tao na po. Meron pong ganitong na nasusulat sa aklat po ng Exodo na ang ipinahayag po rito ayon sa pagtatanong ni Propeta Moises. Marahil alam na rin po ng bawat isa ang nakatala po sa aklat na ito. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano ang sasabihin ko sa kanila? At sinabi
Diyos kay Moises, ako yaon, ako nga. Ha? Ngayon, kung ating ibababa, mayroong binagiturin yung talagang ito ang pangalan na ibinigay. Ha? Na ito ang sasabihin ni Propeta Moises na ang ngalan ng Diyos ay ako nga. Eh ngayon, natapos na ba ang pagpapakilala ng Diyos ng pangalan bukol sa salitang ako nga? Mayroong paborito ganito ang patulong po sa Biblia na nakasulat sa aklat ng Isaias. Sa 57 ng Isaias, ganito po ang nasusulat po. Ang talata po ay 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumakahan sa walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ano po ang pinakilala ni Kalawa ayon sa may pasimulana? Ang banal ang pangalan. Eh meron pa bang sumunod na pangalan? Ano sa banal na ang pangalan ng Diyos? Meron pa po ganitong nasusulat po. Sa aklat naman po ng Exodo rin, na ang wika po rito, sa talata po ito, sa Exodo 34, verse 14. Ito po ang pagkasabi ko. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibubuin ng Diyos. Ano ang pangalan? Mapanibubuin Diyos. Meron po sunod pa rin eh. Pero kung dito, okay na yan. Ngayon, doon po sa tinatawag na salitang Jehovah. Kasi meron din naman sa utang ng Biblia King James eh. Pero kung tayo po ibabalik ko sa original, Hebreo, yung Jehovah po, hindi po kinikilala ng mga Israelita na Diyos yan. Invento lamang po yan. Naniniwala ng pagbawat isa sa atin na mayroong apat na letra. Yung YHW. Alam naman po natin, bawal po ang magdadagdag eh. At magbawas. Nilagyan po ng bawis eh. May inalis, may itinagdag, Panginoon Jehovah. Tapos, meron naman pong nagdagdag din na mas malapit daw ala yung salitang Yahweh. Malapit daw yun. Hawak mo. Ngayon, yan po ay mga invento. Kaya naman po na isulat na idagdag yun eh. Meron din po yung 19 eh. Kailan po ba? Kailan po ba sinabi niya yung simulat? Ayan yun po. Nag-aaral lang po ba guys ng simulat? Ay hindi po. Pinupa ko lang po yung bibigay. Pero po nag-aaral kayo ng libro. Mamaya po. Buti na naman ang mga po eh. Kasi mas maganda. Yung nagpapatunay, meron kang ebidensya. Saan mo kinuha yan? Saan mo kinuha? Ipapahama na naman yan. Gaya ng mga saksi ni Jehovah na ipinapakilala Diyos si Jehovah. I-invento natin. Mas maganda, merong referensya. Kung ito ay
nagsasalita ka lamang ng gaya ng iyo. Ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ganun po yung sugo ng Diyos. Ngayon, ang ating naman po, tinitignan ko. Mas maganda binakasulat eh. Kaya gaya ng aking pagpapahayagan kanina. Walang papasimula ang pangalan ng Diyos. Ano? Oh, ngayon, ikaw ba yan ng Diyos? Kapag ano ka ng Diyos ang itawag mo? Di ama. Alam ka nang itawagin mo siya. Jehovah. Yahweh. Tatawag ka Diyos sa tatay mo? Tatawag mo sa ganun pangalan? Kailangan tumawag ka alisunod bilang anak ka. Kaya nga ang mga apostol eh. Kung sila'y tumawag eh, Ama, Ama. Iniluluhod ko, sabi nga ito, iniluluhod ko ang tuhod sa Ama. Kaya na si Kristo ko tumawag eh. Ama, hindi pinakilala ko ang iyong pangalan. Oh, yun ang tawag niya eh. Bakit yung tawag niya kasi anak siya eh? Eh bakit? Ang tawag, iyong pangalan eh. Alam nga yung tawagin mo siyang hindi Diyos sa pangalan. Eh yun ang talagang purihin na ng pangalan ng Diyos si Ama eh. Marunong ka pa. O, diba? Kung anong nakasulat, dapat gayon. Ha? Kaya nga, sa Biblia, katulad nito, ako eh, sumasakay naman eh. Sa King James Version, maraming malilito eh, nawala sa original eh. Ngayon, ipunta ko sa original. Kasi ang original, ang magpo-correct sa mga iba't ibang salin. Eh kung ano yung original, amen. Ganun eh. Kaya sa mga tuwid ko, mga kapatid ko kay Kristo, pagdating sa tinatawag na pangalan, hindi iisa ang pangalan dahil nagkaroon ng pasimula. Pero nung wala pang pasimula, iisa ko lang. O katulad niya, sa mga nasa Java, ang mga Hapon, sa bilang Hapon, ano ang pangalan ni Jesus? Anong pangalan? Kasi mga bumigat tao. Sa Pangasinan ha? Ang pangalan ng tinatawagan nilang Panginoon eh. Anong tawag? Katawan. Tulungan mo po kami. Katawan. Kasi sa Biblia ang Pangasinan, yung Panginoon katawan. Yung Panginoon Diyos, kaya katawan niya. Kaya na tumami ang Biblia. Tumami rin ang Biblia. Kaya, dahil sa pagdami ng Biblia, tumadami ang Biblia, kaya sa pagsasali-salin, na hindi na napet-perfect, ang mga iba't ibang Biblia. Tingnan ka sa original. Pero hindi ba mga kapatid? Kaya kapag, halimbawa, sinabi mo, ano bang kahulugan ng nababanggit? Ano bang Jesus? Ano bang Jesus ha? Doon naman sa iba. Sa US, Amerika naman. Tanong, magkaiba ba yun? Magkaiba lang sa tulong, pero iisa dahil sa iba't ibang tuwika. Isa lang yun. Kaya tumawag ka sa Diyos. Halimbawa, sinus na nagpapagila si Kristo. Tawagin mo siyang anong mga pangalan, anong wika ka eh. Ako naman, Diyos eh. Kung anong wika ginagamit mo sa kanya eh. Hindi naman makulit ang Diyos eh. Hindi mo makulit. Kaya ito po ay akin lamang po sinasabi, bakit po sa Biblia, mga kapatid ko, na meron talagang dapat paniwalaan yung original. Meron talaga rin itong mga na wala sa original eh.
parang ganito. Ano ba ang Biblia? Ano ba ang Biblia? Sabi naman nila, salita ng Diyos. Balik na dyan. Ang Biblia, salita ng Diyos. Maganda yan. Kasi ang paniniwala ko, ang salita ng Diyos, walang mali. Walang mali. Ang salita ng Diyos, walang mali. Pero kapag ang Biblia, ang usapin na, meron ditong mga mahinig na nagsasabi na hindi ayon sa katotohanan. Eh, hindi rin ka, meron ka namin din ito. Diba? O, tama nga naman yung kaharap mo, kilalahanin mo. Kilalahanin mo. Hindi ka dapat karakara mo maniniwala, susubukin mo yan eh. O susubukin mo kung anong espiritu yung kanyang sinasabi. Kung ito ba espiritu ng Diyos. Pag espiritu ng Diyos, tinitila. Ayon sa Biblia, lahat ng kanyang sinasabi, tama, walang mali. Tanong ko lang, sinabi mo kasi kanina, yung pangalan ay Ama. Pwede ba natin sabihin na yung proper name ay Ama? Pangalan ko ba yun? Proper now. Proper name? Proper now. Proper noun. Diba? Sabi ni Jesus Christ, Father. Pag sinabi Father, pangalan ko ba yun? Ayos yung bata tapos. Pakinggan natin sinasabi ni Jesus. Dahil si Jesus siya may sabi, yung Ama, siya ang nagpapakilala. Kaya anong pakilala ng anak tungkol sa Ama? Ama, ipinakilala ko ang iyong pangalan. Ama, ipinakilala ko ang iyong pangalan. Eh, nilupin ito, Kristo kay Kristo, pangalan mo Ama. Si Kristo na yan, ha? Kung si Kristo ang nagpakilala ng pangalan ng Ama, ano yung ipinapakilala ni Kristo na pangalan na dapat tawagin? Kasi may statement si Jesus Christ na I come in my Father's name. Ano yung ipinakilala ni Kristo sa mga apostol na pangalan ng Ama na dapat natin gagawin? Yung ating Panginoon sa Kristo, tandaan po natin, siya na sa kalagayang anak ng Diyos. Bilang anak, ipinapakilala na yung pangalan ng kanyang Ama. Ngayon, ang mga apostol, sinabi ni Pablo sa Efeso, dahil dito'y inilulod ko ang aking tuhod sa Ama. Hebreo. Tapos meron pahayag pa Yung ama sa atin, sa aklat ng father sa English, sa Hebreo. Roma 8 na yung pagsigaw. Mabasahin ko po kung ano po ang mapahayagan ng apostol na si Pablo sa aklat ng Roma. Sa Hebreo, ano ba? Yung wika. Hindi po anong verse po ang hanapin natin bago po i-click yung Hebrew. Ito po ang nakasulat po. Isaiah 63:16. Isaiah 63. Yung ama, tingnan mo. Ang pagkasabi po ng apostol na si Pablo ukol sa mga anak ng Diyos, si Pablo Wait lang po. ay sumisigaw, Ama, Ayun po. Ama. Hebrew 63. Bilang anak ng Diyos, yung lahat ng mga anak ng Diyos, Ito ba yun, be? sumisigaw, Ito ba Kapagbasa yun? ng Hebreo, Ama. hindi mo mabasa. Ito po. Natural, bilang anak ka
Ang sigaw nila, Ama. Yung po yung father. Anak eh! Sa Hebrew, aw. Ano ba ang nagkapatid? AB. Aw. Kasi dapat malinaw sa atin eh. Kahit yung school ay nagtuturo patungkol doon sa proper noun at saka doon sa tawag ito, yung mga title na hindi naman yung identity. Halimbawa yung son, pwede bang masabi natin na son ay pangalan? Hindi. Yung ama ay katulad din ng son ay hindi pwedeng tawagin na pangalan. Sa literal, Mahirap pag kami. hindi pangalan yun. Oo. Pero Pero sa spiritual, pangalan yun. sa Bible kasi ni Pastor ay wala akong nakita na sinabi ni Jesus Christ na ito ang pangalan ng Ama. Ito ang pangalan ng Ama na dapat yung tawagin. Di ba? Kasi yung Ama nakikita natin talaga sa akin, hindi talaga pangalan. Yan ay titulo. Parang pangkalahatan eh. Ito po. Meron pong tinatawag na paggamit ng Ama na hindi pangalan. At meron din po paggamit ng Ama ayon sa Biblia, sa spiritual na yun ay pangalan. Parang ganito. Yung aklat ng Mateo 28, bautismuan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, hindi pangalan yun. Title yun. Kasi nagsinag ito na pangalan eh. Kasi yung anak, hindi naman pangalan. Para ako, na bilang literal na Ama. Bilang ako na literal na Ama, may mga anak ko, hindi pangalan ko ay Ama. May pangalan ako na dapat tawagin ng aking mga anak na ang ngalan ko ay Daddy. Sa literal. Pero sa spiritual, bagay sa kapahalaga sa ng Isayas, wala pang pasimula. Sinabi, wala pang pasimula ang pangalan siyang Amen. Nabasahin ko, Oh, Yahweh, our Father. wala akong Yahweh. Lord, what are yan? Wala akong Yahweh. Huwag na kayo magdadagdag. Kaya tanong ko kayo kanina, nakakaintindi po ba ang Hebrew? Wala sa original na ito. Ano po yung LRD? Ito, ganito ka kapatid. Tinatanong ko kayo. Ganito ka kapatid. Hindi na ayaw na pagtanungin. Hindi pa tapos yun, no? Nagpapaliwanag pa kasi ako eh. Tapos na sa Ayun. Kasi kung tayo magtanong, Ayun. tapos na tanong, sasagot siya, i-moderate niya yung time. Para hindi magulo. Okay, ito lang rules natin. Dito nga, akala ko wala yung tatanungin. Ikatanya sa akin. Basta pag sa akin yung pinasa, hindi kayo pwede ka. Kasi nakikita, wala yung tatanungin. Basta sige. Okay, susunod nito kasi nabanggit si Pastor, di ba, Di ganyan, di ganyan. ano kanina, na kailangan bumalik sa original. Kaya ang original manuscript, yan o, yung Hebreo, hindi Ama. Hindi Ama. Okay. Ang tanong ko lang po, dito, kasi yung ating hawak ngayon, Kaya mo lang po, nililinaw ko lang muna, no? Pag sinasabi ko na bumalik sa Hebreo, ito may pasimula na ito eh. Ang tinutukoy ko lang ang Hebreo. Ayaw mo pasimula na ito. Sige, kapatid. kaya nga kung nakasulat doon sa binasa mo, sa 360, yan o, ayan po. May pasimula na yan. May pasimula na. Kaya nga po, hindi nga Ama. Walang pang pasimula, ang pangalan. Iba yung walang pasimula. Ano nga po yun? Ano nga po yun? Yung Tagalog eh. Tama. Yung English to Father. ay Tagalog eh. May Tagalog Ama. English Father. Ano ba nga? Ang tanong ko, sabi mo kanina ay bumalik ka sa original. Ang original manuscript, nakikita rin sa Bible. So, basahin ko lang yung original. Kasi para malaman natin, para mag-check tayo doon. Ano yung mga nakasulat, para hindi tayo mabiyag, no? Bago yung mga manuscript. Kasi, yun ang okay. Ang tanong ko dito, alin ba dito
Ilang 19, ilang 20. At ang sabi nito, nung si Jose ay papasok ko, Nilalagyan ka na. ay nakasulat doon. Ang nakasulat doon sa original ay salitang Hebreo, Pero wala. pangalawa Latin, at sa Grego. So, kung tutusin, hindi naman record, no? Hindi naman English. Pangit. Kundi kung Pangit kayo, kasi magkakaroon din kaya dapat balikan natin. Para isip natin kung ano Okay yung lang. season 2 Basa-basa niyo. Mahulog ka. Ayaw na. Sige, yun lang po yung aking Oo. Kasi captain tayo sa Alusari. Nakasawin ka natin. Hindi yan uwi lang. Pero yan ba ay magagamit natin patuloy papunta doon sa uwihan. Pumunta muna tayo doon sa yung tuloy ang kapatid na ito. May pasimula na ito eh. Ito rin na yan. Pasimula na yan. So, doon sa original, kasi yung pagsalat ng original, Hebreo. Ngayon, ang Hebreo ay po dyan. Ang pangalan po na nakatala sa Hebreo, 4 na letra. 4 na letra po yan. Ngayon, yung 4 na letra ngayon, hindi mo pwedeng dagdagan yun. Wala ka siya. Pero ang mga taga-Hebreo, alam nila yung 4 na letra na yun. Kung anong pangalan ng Diyos na yun. Ngayon sa atin, hindi natin alam. Ngayon, parang So, paano pastor? Kasi meron tayo sinusundan ako. Ganito, naggamit ang ako doon ng pangalan sa baptism. Dapat bumalik tayo doon sa ginamit nila. Ang ginamit nila ama ba? Oo, hindi naman sila siguro man eh. Hindi naman sila siguro. Palang wala. Sagot niya yung Pastor. So, ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon kay Pastor Marvin. Alam na? Okay. Pastor, pag tatanong siya, hindi ka mo na magsasalita. Pastor, sasagot siya, hindi mo na kayo magsasalita. Nakakaingit. Alam nila yung pangalan na wala pa sa simula. Ewan ko sila kailan sila nag-exist. May sinabi po kayo, maraming pangalan. Bakit sa lahat ng talata sa lupang tipan, singular yung name? Kung maraming pangalan. Laging singular. Ay, singular. ito po, pansinin po ninyo, yung binasa ko po kanina, Isayas, isa lang yun. Wala pang pasimula na ang pangalan Ama. Nakasulat naman eh. Tumulan mo, nakasulat. Ngayon, iba naman nung nagkaroon ng pasimula. Nung nagkaroon ng pasimula, bago sa Biblia, bago yung pangalan naman ng Diyos. Hindi lang isa. Ngayon, yung kahayag sa aklat ng Exodo, isang yung nagsasabihin ni Moises sa mga anak ng Israel lumawit ang panahon. O meron naman sa mga pinakilala. Nakasulat eh. Kapag nakasulat, dapat pagputulan. Ano po rin po rin? Alin ang Ano sa marami yung dapat purihin ang pangalan? Kung pupunin po natin, mas maigi po yung wala pang pasimula na ang pangalan o ng Diyos Ama. Kung anak ka, So, yun lang. Paano yung mga nasabing ama ang pangalan? Paano yung mga nasabing ama ang pangalan? masulat eh. Hindi po ganun nakasulat eh. Tinatag mo talaga. Nasabi doon, O-L-O-R-D, O Yahweh, our Father. O, ito, sige. Kapatid na, may tulutan mo ako ha. Saan mo mababasa yung salitang Yahweh? Sa original niya. Sige, mas may dala kang ano, original lang, ano, Hebreo. Meron ba kayong hindi na nagdala eh? Pasensya ka na. Hebreo, dito, sa Hebreo. Pasensya ka na, ano, pasensya ka na. Susunod ka mo, dadalhin mo. Exodus 3. At magdadalhin ako sa napatid sa Hebreo, walang Yahweh. Salitang Hebreo din. Okay. Ano kung sa akin yung LORD? Meron ba diyang libro sa... Ayan, pakita nyo. Meron. Meron ba? Kasi kapatid, Pakitain na lang. Hindi na po, house rules tayo.
Okay, ito maganda to. Anong verse? Actually, alam ko Exodus na 3. yung Marvin ng debate. So, Exodus pwede po natin na healthy debate. Exodus Okay 6. naman yung Oo. debate. Kaya lang naging 6:3. Sabi ko nga kanina, hindi kayo pwede. Alam. Diretso kayo sa akin. Ay, Sa ano sa Kasi pag kayo nagharap, ay talagang medyo. 3. Sabay ko. Sa to. Medyo maiksi. Yan, makita mo. So, lalagay tayo. Lalagay tayo. Yung Ito, maganda to, exciting. Pastor, Ayan mo. ibigay tayo ng Ayun. 2 minutes. Okay lang, Brother Francis? Brother Mandela? 2 minutes. Sasalita si Pastor to defend. Magpo-question si Pastor, i-defense niya. Mamaya, papalitan naman natin. opo. Pastor na ang Nalaw. Okay lang po sa topic. Sige. Yaday. Every 2 minutes, total. Medyo, tinawag tayo. First, Any side, basta, ano naman nila yung pinakamataan, pagkatapos ng sabihin, yung kabila naman magsasalita, iuot mo na siya sa sabay na magsasalita. Kung pari, gusto mo na magsalita, may mga kayo gusto yung habol, sa inyo sa sugar dito. Huwag kayo lumerita para hindi kayo sabayan. Kasi dito ako magdadayan ka pa. Ikaw. Ano ni sa'yo? Pastor, bibigyan ko kayo ng tanong para sa inyo. Okay po, tanong. Pastor, meron kang Oo, dalawa. isang pangalan lang. Kalimutan nyo na to. Ganda. Tumabilis. Sa Isaiah, sabi ko, O Yahweh, our Father. Sabi niya saan nanggaling? Tingnan mo. Dahil na nga, MRG, kayo Lord. Sa ibang So, nandun na. Sila parang pinapalabas mo na wala pa rin salitang Yahweh doon sa Isaiah. Pinapalabas mo po, walang Yahweh sa Isaiah. Tapos natanong mo po, kahit hindi niya pa masagot, dahil sinabi niya, walang Yahweh doon sa Isaiah 6. Okay na yun, maliwanag na yun. Hindi na nandun. Yung sagot ko sa kanya, ha? Walang nakasulat. Walang nakasulat. Sa Isayas na Yahweh. Eh, para sa kanya, merong nakasulat eh. Hindi mo ba yung Christian Filian sa Biblia? Pag meron kang nabasa naman, bakit Yahweh, Amen. So, kami na. Sabihin mo, brother. Brother Mendes. Sinabi ko si Pastor kanina, yung capital L-O-R-D, yun po yung Yahweh now. Yun po yung isang kasi sa Isaiah 63, 16, Father, yung capital L-O-R-D, Isaiah 6. Pastor natin, yung capital L-O-R-D daw po, yun po yung Yahweh na tinutukoy ni Pastor natin. Yun po ang pakisagot kasi ito yung pinapakita niya ng Yahweh doon. Or ito, 63 yan. 63. Ang sagot ko po, dito po sa Isaias, yung Lord na yan, hindi po Yahweh. Ngayon, ang sabi ni kapatid, Yahweh itong Lord na ito. Eh, walang nakasulat eh. Kaya sabi niya, Yahweh, sa salitang Hebreo. Hindi ko masalita. Kaya sulat na nakasulat. Lagi naman eh. Amen ako na hindi nakasulat. Eh, kung may nakasulat sa Morelan, yung Lord na yan ay Yahweh, Amen. Kung may nakasulat. Pero ba? Kasi sinabi sa pre-preach, Sige, sa Bible, sige. ano ito? Sa Bible na nga po eh. Tagalog ito eh. Yan, hindi na ganito kapatid. Ganito kapatid. Kasi dito, hindi ito Hebreo eh. Hindi, may pre-preach po Hindi, eh. kayo po ang may sabi ho. Kayo ang may sabi, yung tinatawag na Lord, Yahweh yan. Hindi yung Yahweh? Kasi sa Lord po niya, mga translator na hawak niyo po. Nano? Yung mga translator na hinawakan yung Bible, sila dito sa atin. Basahin yung pre-preach. Ito yung programa ko, kapag ito ang Pastor, ganito.
Ganito na lang, no? So, dahil Hindi nag-aaral ko tayo. sa inyo eh. Patunayan ninyo rito. Hiniram nyo kanina, hindi naman. At yung sinasabi ko kanina sa PBS, no? Pinaalam ko na ito na, hindi ito King James Version to dialogue. Pinaalam na natin sa PBS ko eh. Etong Daglot, sinasabi ng King James Version Tagalog, yung Biblia, pinaalam na natin. Tanggap na nila yan. Hindi ito King James Version. Pinagsama ang American Standard Version at King James Version. Ano itong dialogue? Okay. May nakalagay dito. King James Version. Based sa history ng King James Version, sinasabi nila na kapag capital L-O-R-D, tetragrammaton. Kayo na po mag-research na. Yahweh yun. Yahweh. Ganun lang. Kasi ito. Hiling nyo ha. Hiniram niyo yung Biblia ko. Ba't hiniram? Kasi dito niya mapatunayan eh. Yung Messiah ay Yahweh. Oh, binasa lamang. Ah, oh, King James Version guy. Pero wala kayong napatunayan. Sino may King James Version? Oh. Version naman, ano ba ito? Ay, Sino may King James Version? King James Version. Pero ninyo. Sino may King James dyan? Iwanan niyo na po. Sinasabi natin. Kasi yun na, parang establish natin. Hindi na masalit. Okay, so okay. English Tagalog ito eh. Di ba, yung sabi title kasi, yung King James, meron siyang kasama tayo. Pero usually, kasi ginagamit na yung Tagalog. Yung 1611. Kasi baka may Hanap pala ng Bible. Hanap ng Bible. King James. Ibigay nyo lang yung King James. Exercise nila yan. Ay, kung pitin. Pwede. Mali na pala. Walang mga Alam previous ko eh. may yawi ko. Walang mga Ganito na previous. lang mo, Wala kapatid. yung problema dito. Kapatid. Gusto. O, ayun pala eh. Ito na lang. Hebrew. Ito, Hebrew. Hebrew. Yahweh. Ha? Oh, Yahweh. Basahin po. Hanap po yung tetragrammaton. Sabi mo, King James sa baba. Kasi dito, God says, the Our Father, both Abraham making to none of us, and Israel acknowledges us not, that thou, O capital L-O-R-D, art our Father, our Redeemer, thy name is from. Ito na po, may tetragrammaton. Hindi Yahweh. Tapos, Nagkakaroon na yawi. our Redeemer is for everlasting. Tapos, verse 17, O capital L-O-R-D. Interest ano lang, sa Sabi naman nila. Translation niya sa Hebrew, Lord. Ito basta para ano lang po. Kasi di ba kapag sama-sama Nasa King James Yahweh. kami sa So ito po ay pinatranslate na. Hindi. Ano ba ito? Yahweh ba eh? Basic pa yan, basic. Ano gagawin natin? Babawis tayo. Basic pang binanggit. Gagagag tayo. Pasensya lang po. Okay lang po yun. Pero ginamit yan. Kaya nga sabi ko kanina, itong apat na letrang ito, oh, di ba English ito? Hindi mabasa eh. Yung original, sa Hebreo, apat na letra. Sila nakakabasa niyan. Ang sino man hindi mababasa na kapag hindi ka Hebreo, kung anong pangalan ng Diyos. Ngayon, i-apat na letra. O yan ang gagawin mo. Dadagdagan mo yan para patulugin mo na may pangalan, mabawal siya para Yahweh. Pagtatagdagan para Jehovah. Ang sa akin, ganito po, ang sa akin, ganito, kasi ganun ang ginagawa ko. Sa Biblia, kung ano ang pangalan ng Diyos, wala pang pasimula, Ama. Yun lang. Tawagan niya yan. So, naliwanag naman yun sa Isaiah. Sabi doon, O
Tetragrammaton. Our Father. Hindi sinabi ng Father. Ikaw, Ang pangalan. Pangalawa, sinasabi ko, maraming pangalan. Kaya yung mga sinasabi ng pangalan, hindi naman pangalan, appellatives. Kaya pagdating sa Bible, pinag-challenge ko ang grupo niyo po, maghanap kayo ng phrase, names, isa lang singular ng lagi yan, dahil isa lang pangalan. At saka ako, hindi ako masyado nag-criticize na Bible scholar, hindi naman ako nag-Bible scholar eh. Yung babalata ng English version. Kasi nangyari yan, no? Nagtuturo yung isang translate pa. Yung pastor, mga 16th to 17th century, kinabalata niya yung English version. Yung isang translator, nakikinig pala. Bigyan ng usap siya, alam mo ba, bawal translate na gano'n? Nakikusap sa translator. So, mahirap bumana ng bumana, libro-libro, pero tayo, hindi naman nakakaintindi. Ang word of scholarship, sabi ko nga, may bawal ang libro. May bawal na. Hindi naman pwede sumama sila Moses. Sinasamba ko si YHWH. May pinopronounce sila dahil na sumasamba sila. Kayo po ba nagkakamagin ng hallelujah? Okay. Ano po nakasulat doon? Hallelujah, may name po sa inyo. Hindi, nagbabanggit po kayo ng hallelujah. Oo. Okay. Sabagay, sinabi na naman kay Pastor na bumabanggit siya ng hallelujah. Pero ang sabi niya, wala namang bawal. Kaya dapat ang sinasabi niya, hallelujah. Hallelujah. Hindi naman siya naniniwalang Yahweh, pero nagka-hallelujah siya. Dapat po, huwag kayo magbanggit ng hallelujah. Hallelujah. Kasi hindi naman kayo naniniwalang Yahweh ang Tetragrammaton. So, lagi ko kanina, pag ang KTV capitalize at LORD, ayan ang ginawa nila doon. Automatic yan, Tetragrammaton. Na-agreement na sa word of scholarship, Yahweh na, kahit basahin yung mga archers, yung mga discoveries, kahit basahin yung unang-unang archaeologists ng Pascal. Talagang pronounce yan, kaya na yung pinupronounce yan. Ang nalilito lang ako sa kanya, sabi ko Pastor, hindi naman daw nabubokalize, pero nag-hallelujah siya. Dapat hindi siya nag-hallelujah, kasi hindi nabubokalize. First, panahon ng mga anak ni Ilan, sa Genesis 4. Bible. Actually, meron yun. Actually, on Genesis 4:26, and people, men began to call him Yahweh. Actually, sa Hebrew, ang ibig sabihin nun, men began to blaspheme Yahweh. Kaya pagdating sa Genesis 6, nagkaroon namin ng Diyos. Ikinibig Bible. Ginagamit nila yung pangalan ng Yahweh to blaspheme. Genesis 6, pinasa, o Kapag-ilang dyan ha? hindi yung Bible sa panon. Kung ano yan, sabi ko na may source yan, tawag yan, Yahweh speak source. Yahweh speak source. Wala naman kayo ibang source. Mayroon naman yung pasimula, before ng pasimula, yun na ba kayo? Kaya yung mismo yan eh, simula lang natin, simula yan, tama yung pangalan. So, research lang. Maliwanag naman sa YouTube ang kita na Tetragrammaton. So, wala tayo dapat. Yahweh speak source. Babalik pa ka sa tatay? Ay, babalik ka pa? Hindi ka pa nagpa-session? Ang sabi ko, may amang tinutukoy. Sino yung ama? Sabi doon, O-L-O-R-T, our Father. May amang tinutukoy. Yung ama, Ang tanong ko sa inyo, inatanggap niyo ba sinabi mo kanina, yan sa Isaiah 63:16, hindi ama ang tinutukoyan. Natanggap niyo ba? may tinutukoy na ama, ang tanong, sino yung ama? Okay. O-L-O-R-T, our Father. Ano pong pangalan niyo po? Sa kayo naman pala kayo, ama, ay nasa sa Isaiah. Bakit ko sinabi ko hindi kayo? Pero, merong ama. Yung ama, eto. O Yahweh, our Father. O Yahweh, aming ama. Yan yung ama. Okay. Okay, ano po sa inyo?
ng Tetragrammaton. Hindi kaya, existing. May pasimula sa gamis na ba? Kung walang pasimulang pangalan, walang pasimulang Di ba yung salita ng Hebreo? Sinabi ng Hebreo, salita ng Hebreo. Hebreo, tama ba? Hebreo, tama. Well, ang Hebrew can be Oo nga, magtanong ko sa inyo, yan pa rin yung nasa may pasimula ba yung okay, bigyan niyo yan. May sinasabi ka pahayagan, revelation. Ipinahayag niya sa atin para ibigay niya yung kanyang pangalan. Hindi na pinag-usapan niya kung anong salita niya hinayag. hindi ko magtanong ko kung hindi mo rin naman sa yung apat na yan, tanggap ninyo, yan ay salita ng Hebreo. Bukal ka naman. Tama mo? Kasi yan, ayan ang kanyang salita. Na hindi lamang basta modern Hebrew, ang dami pang klaseng Hebrew. Kaya ito, hindi lang siya nanayag sa itong square. Ang Tetragrammaton. Ang dami pa niyan. May mga palitin Sumulawan ko nito para po sa inyo. Yung bang nakasulat na yan, yan may salita ng Hebreo. Hebreo. Kung yan ay salita ng Hebreo, may pasimula ba yan o wala? Pastor, yung tanong yung nasagot niyo po sa Marvin. So, Pastor Marvin, tinatanong ni Pastor Danny. Pastor Danny, pinapaliwanag po ni Pastor Marvin. Kuhanin mo na ng gunting. Yung lalagyan. Meron po siya sinasabi na merong pang gigan po siya. Pero, that's mali. Naiwala naman ako eh. Ngayon, ang tanong na lang po ninyo, Pastor, Kung yan may pasimula, itong Hebrew na ito, ang salita, may pasimula o may pasimula. So, hindi na lang ako Marvin. Kung wala sasabihin sa inyo, Pastor Marvin, hindi kayo sa tayo. Okay na lang. Ito na una, sasabihin ko sa inyo, ang logic, may fallacy. Pwede magtanong, parang ordering yung tinatanong ko, by means of logical fallacy. Kaya tinatanong ni Pastor yan, paano sabihin niya, may pasimula pa yan eh. Ang sinasamba ba natin, may pasimula? Kung may pasimula ng libro, wala namang pasimula ang sinasamba natin. Hindi ito kayong pangalan. Ang tawag yan, logical fallacy. Falsong pangangalwiran. Ngayon, pwede na ng pangalan, tanggapin natin. Kaya hindi nakadepende ang kanyang existence sa kanyang name revelation. Ganun lang kasimple po yun. Pero ito ang hinayag sa atin na dapat natin tanggapin. Yung mga nakita po natin, El Shaddai, apparatives. Dapat po dyan, apparatives. There's one simple name, pero meron mga nine apparatives. El Shaddai po, kami sa materialit El Shaddai. Baka apparatives na po. Tulad na makakapagin ko kanina, yung existence niya, yung existence niya. Ako naging Marvin because my parents decided that I must become Marvin. Yung name na yun, binigay nila sa akin. Pero revelation, siya mismo ang nagpangalan sa kanyang pangalan. Yung eternal deity ang nagpangalan sa kanyang sariling pangalan. So hindi mo pwedeng ikapit ang logical fallacy po para sabihin mo, hindi eternal po dahil ito libro. Inspired ito eh. Siya nagbigay sa kanyang pangalan na dapat tanggapin natin. Yung eternal deity. Kanya yan eh. May meaning yan eh. Kasi nagsisimula. Nagsimula na lahat. Ayun ang sinabi ni Pastor. Ang pangalan ito, nakakapit na yung rules tayo. Hindi na basta, dahil sinabi nyo, existent yun. Binigay na yung pangalan. Siya mismo nagbigay. Walang nagpangalan sa kanya. By divine revelation, gusto niya eh. Ba't natin siya i-question? Gusto niya i-reveal sa Hebrew. Hindi natin siya pwedeng question. Kaya ang kanyang binigay. Yung Father, hindi pangalan yan. Walang language sa human history na magsabi ang Father ay pangalan. Kahit ano yung gusto. Pero ako man gusto, brother. Yan na, gusto mong gusto ka sa kaliwanag. Okay, bigyan natin sa kaliwanag. Bago namin ko na pala yung libro.
Kasi pastor, yung ano mo, si Cristo, may binigay ng pangalan sa kanya. Sa Matthew 1:21, alam natin yun eh. May binigay sa kanya yung pangalan ng Jesus. Tapos may sinasabi doon, Ama, pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Eh kung ipinakilala sa kanila yung kanyang pangalan, tapos may binanggit doon sa John 5:43 na, ako ay napangito sa pangalan ng Ama. Hindi dapat ang pangalan niya. Kung Ama yung parang logic lang naman yun. Ngayon, marami pong binabanggit na sabi nun, ay lang tama ni Father's name, siya ay binigyan ng pangalan hindi sa lahat ng mga pangalan. Hindi naman yung pangalan na yun ay Ama. So, para pong ano, ngayon po, siguro dadalhin na lang yung Pastor Marvin. Pero yung siguro manong sa dito, Pastor Rani, ito po yung nakita ko. Yung Hebreo po, kasi po may paleo. Mayroon po talaga siyang bawal Sa bahay ka naman palit. noon pa po may bawal na yan. Sa bahay na. Check niyo po dun sa marami pong nagpapatunay yan. Ngayon, ewan ko kung hindi pa nagkatid sa mga ibang mga Upo ka, matibad Pero, sa Kristya ka. we do believe, ako nakakita ko dati, kala ko, walang bawal. Sabi ko, paano kaya babanggitin? Kasi, paano yan? Pero may bawal po yung pareho ito. At kaso nga lang, ito, modern po ito eh. Modern. Kaya po, ginamit ito, kasi ayaw nilang magkasala. Sabi nun, do not take the name of the Lord your God in vain. So ayaw nilang, ginamit nilang capital authority, pero it's still doon sa tanda nilang mga. Pero ito po, pansinin niyo po yung Jesus. Bakit Jesus? Mayroon po siyang, ito po ay nahati sa dalawa eh. Yung J.E., ibig sabihin niya, ito si I am. Yung I am that I am, kaya sabi ko, yung I am that, sabi niya, Panginoon, anong nasabihin ko na pangalan mo? Hindi naman niya sinabing Ama. Sabi mo, Ama. Ako'y ako nga. Sabi niya, I am that I am. I am. Yung I am, ito po yun eh. Yung yang. Yung J.E. Ngayon, how about this sus? Siyempre, ito ay Tapusin nyo muna yung isang side bago nyo yung Yahweh po, hindi ano po siya eh. Nakatago po yung pangalan ng Diyos kasi ipapahayag yun sa New Testament eh. YouTube na lang pala. So ipapahayag yun sa anak. Yung anak ang maghahayag na ang Diyos ay nagliligtas. Kaya ang ibig sabihin ng Jesus, Hindi mo alam ang pamayagan. I am, Wait lang ah. o Yahweh, si Para mag-isang. yung I am. So, marami pong pag-isigaw po, pag-aralan nila lang, ang palayo Hebrew, marami klase ng Hebrew. Pero yung palayo Hebrew, sabi ng iba, na which is agreement, basta una yan. Palayo una yan. Marami yan sa Elohim din. Ito pa po ewan ko kung narinig na ni Pastor Marvin. May nagsasabi na yung palayo Hebrew ay hindi nauna. Alam nyo ang nauna? Yung Greek. Ewan ko kung papagwala nyo. Kasi ang Greek ay sister language ng Arabic at Hebrew. At yung Greek, siya ay Phoenician language. Yuri, try ka, makatry na. Buko ka pa na. Pakicheck niyo po yan sa internet niyo. Yung Phoenician language po, kasama yung Greek. Ngayon, hindi lang pala yung mas nauna. Meron pang dyan eh. Proto-Canaanite language.
So, proto-Canaanite language, may Ugaritic language pa eh. So, hindi po ganito, hindi po letra-letra yung ginagamit nila. Ang ginagamit nila doon, mga simbolo-simbolo. Hindi ko may drawing, kung may wala akong internet doon. Ngayon, yung Phoenician language po, Greek, at yung Jesus, ito pastor, ewan ko kung sasakayin po kayo sa Solomon. Mas nauna yung Jesus sa Yahweh. At na-quote po yan, meron din yan, tanya po sa internet. Yung Jesus, yun yung pangalan ng mga. So, ewan ko kung tatanggalin mo. Pero, sana pag-aalalan mo na una yung Greek sa Hebrew. Mas nauna pa. Yung Phoenician language, mas nauna yan sa Hebrew. Nandun na yung mga Phoenician, actually, the Phoenician language means po, Canaanite language o ano ba tawag? Semitic language. Hindi siya specifically nandun lang sa Jerusalem. Makakalat siya. So, the Phoenician language, mas naunang nag-exist kaysa sa Hebrew language. Lalo na yung Hebrew language. Modern Hebrew ay galing yun sa Babylonia. Na-adapt ng Babylon ng mga Jew, mga Israelites, yung Babylonese, yung Chaldean language. So, yung Chaldean language, kaya modern, ganito po. Pero mas nauna, yung o Phoenician language, part siya doon, sister language sila. So, may powers talaga. Yun po. Mas nauna po yung Greek. Opo. Marami pa po eh. Pero po sa yung panayindig ko po. Opo, in-ancient siya, Pastor. Yung Phoenician language po, nasa loob po yung Greek. Kasama din yung Paleo. Nasa loob po yun. Ano nyo po, paki-check ninyo. Nag-i-exist ang Greek language. Nag-i-exist na sila. Yes. At check nyo po, mas ancient yung Greek. Kasi Phoenician yan yung language yun. Siguro yun ang paglamit. Brother Freddy. Sorry natin ito sharing mga kapatid. Kasi Pastor Norman. Pastor ni Brother Freddy. Pastor, na-research mo ito, yung Yahweh, 19th century scholars yan. 19th century. At yung isa naman, 18. At discover word pronunciation as Yahweh. Ha? So, na-discover dito sa libro na itong Yahweh was discovered is 19th century. Yung Yahweh. As pronunciation, 19th century. Yung Yahweh, ito na, pagka eh. Yan yung Yahweh. Ito ay 18th century. So, mayroon siyang years, year na century na pinagmulan. So, makita mo, hindi siya eternal na discover. Ito naman, na-discover ko, yung Exodus, yung page na,
yan ay I am. Name of the Father. Yan ang ya. Ito naman yung Y, HW, HY. Ito ay Yud, He, Wow, He. So, yan ang pronunciation. And name of the Father. You cannot pronounce what you pronounce. Oh, Yud, He, Wow, He. Ang ginawa naman nila, kinaliktad, kinanon, Y is W is. Lagyan na ng vowel, which is ya, which is we. Ya is the father, we is the attribute. All attribute of the father. Yan ang pagkain niya. So makita natin, meron siyang PDD. 18th century to 19th century. So, pakita ko na yung ama. Pero yung source na yun, Saan galing? Galing na siguro, ito nabasa ko sa But 19th century Bible scholars, Peleo, natin kumano sa basta sa books of Bible scholars. It was discovered in 19th century. Yung isa naman, 1899. Okay. Now, let's go to the Father. Father, siya ay designation Sige, wala tayong ano pagpapasa. Wala pa. or position Kulang kaya dalawa. Dalawang stampad. Kasi dalawa pala nalagay. What? Isa-isa ba? position siya or Dalawa pala. Wala pa stampad. Okay naman eh. Okay lang. why we call as Father? Sabihin ko na stampad. Because we respect the Creator. We respect as a Father. Ayaw lang matanggal. Why we call His Father? Ginagagala natin. Because level sa Matthew chapter 6 verse 9, si Cristo, tinuro siya paano tumawag sa Ama. Sabi niya, Our Father who art in heaven. Respect as a father. Pero sinabi niya doon sa Mateo, 26 ata, there's only one Father in heaven. Our Father in heaven. All Father. You respect, you want Father, you cannot kakasala. Because you respect as a Father, a heavenly Father. Pero, pag tinawag mo yung ama mo dito sa lupa, may pinatawag ang Father sa the West. O di ka na magkakamali kasi hindi mo yung tawagin ng ama ko na Pedro. Pakasabihin ako ng Pedro. Pero Pedro, ama ko si Pedro. May pangalan. Ama ko si Yahweh. Ama ko si Pedro. Pero, yung common name, you can call Father. Ama. Ama. Hindi mo na bibigkasin na Pedro. But you call Father. Respect. As a position of the Father. As a designation, as a Father. And as a position, as a Father. Hindi, mayroon siyang pagkala. You can call name as
Dalawang idea yan eh, yung pagkabigkas. Nasa sa inyo na yun kung paano sa puso mo bibigkasin siya. Siyempre yung pagbigkas mo, automatic doon sa respect, doon sa position niya, bilang as father. Okay. So, gano'n lang po, hindi ko parang, hindi ko siya tayo magkakasala. Because yung sa attribute niya, yung sinabi ko kanina, way is the all attribute of the Father, represent as identity. Kasi marami sa Bible yung name. Yung verbo, name. Yung word, marami, nabig na, sungay, verbo, kasi sa ano. Kaya hindi ka rin nagkakamali. Nagkakasala doon because it is was ready. Ngayon, kung tinignan din natin sa alin ba nauna? Yahweh. Ang nauna, minsan na-discover ko, Kanai. Ayun. Tapos sumunod, Aramaic. Oo. So, kung titingnan din natin ang distance, medyo may gap. So, yung gap din na doon, so, magkakaroon din ng difference. So, hindi rin natin pwede maligyan ng Yahweh. Nasa sayo na lang yun kung ano yung pagkaunawa natin. Basta mahalaga, ang pangalan ng Yah is the Father, or way, it is all the attribute of the Father. Hindi siya masyado siya, or Yahuwah. Marami siya, may Yahuwah, may Yahweh. See? Maraming name ng Father, kaya hindi tayo para hindi na tayo magsara, tawagin na lang natin ng Father. Pero sa puso mo, you respect the Father as a spiritual Father. Spiritual Father and Heavenly Father. So yun na po, ipapakita ko na okay, kung isa itong pananaw na tingnan ko rin na dito sa aking pinapakita. Baka makita mo rin, yung nakikita ko din kasi I have so many encounter. Okay. Kaya lang, kung bibigtasin mo dito, mga 4 na oras o 5 oras na ilalatag ko tungkol sa name. So yun lang po, ako yung para sa inyo. So, President, ito maiksi lang ko, based doon sa presentation kanina ni Pastor Danny, na ang Father ay pangalan. So, I say ko na Bible na ang Father ay hindi pangalan. Now, based doon sa statement ng mga apostol, basahin po natin yung kahit yung Ephesians chapter 1, verse 3, na, pwede ba natin Sister, At sabi doon, grace be unto you, the God, and the God, Ephesians chapter 1, verse 3 ata yun. Kahit yung greetings ng mga apostol ay mayroong God, the Father. No? Yung God ay tinutukoy doon sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pero walang pangalan doon. Ito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ngayon, kung sabihin natin na ang Ama ay pangalan, dapat hindi yan sinasabi ng mga apostol. Pangalan dapat ang ilagay dyan. No? Ngayon, i-compare natin yung Exodus chapter 6 verse 3 at saka doon sa Isaiah 63 verse 16. Diba? Kung ang Exodus 6 verse 3 na ang kanyang pangalan ay Jehovah o ano man yun, Jehovah or Yahweh, ayan. And apart from Abraham, ang Isaac, ang Jacob, by the name of God Almighty, mayroon po siyang description dyan na pinapatungkulan na ito yung Creator, the God of Almighty. But my name
Jehovah was I not made known. Known to them. Ngayon, ikumpara natin yung 16 at saka dito. Kung ito ay pangalan din at yung father ay pangalan, di dalawa na pangalan. Dami na. Ha? Dadami yung pangalan. Ngayon, ang tanong mo nga kanina, kung si Jesus Christ ay pinadala sa lupa at para magpakilala ng pangalan ng Ama, ano ang ipinakilala ni Jesus Christ sa lahat ng mga apostol? Di ba? Ngayon, mayroong statement si Jesus Christ na ang kanyang pangalan ay nanggaling sa Ama. No? Hebrews 1:4. Inheritance name. Di ba? Pangalan. Philippians chapter 2, verse 9. Na walang ibang pangalan ay binigay ng Ama sa lupa na sukat sa panig. No? Kaya magkataroon na ng pagkakaiba. Ang sasabihin mo, yung pangalan mismo na ibinigay ng Ama, walang iba kundi ang pangalan ng Jesus. Admit naman si Pastor na ang Jesus ay translation na mula sa original, which is Yeshua. Tama po yun. Jehovah Savior. Yun. So, yun lang po ay para hindi po tayo malito, yung Bible, yung Spirit na kasulat po sa Bible, dapat yun po ang makita natin. No? Yung Yahweh, agree din ako na siya rin yung Ama ng ating Panginoong Kristo, which is yung description, the God and Father of our Lord Jesus Christ, which is the Yahweh, the Creator. No? Na hindi ko tinutulan na sapagkat talaga Creator yung Yahweh na tinutukoy dito. Ayan kasi yun. Habang tatanong, huwag mo muna i-record yung time English.